Sinasabi nilang ang pagiging doktor ay isang banal na tungkulin, isang sumpa sa harap ng Diyos na magliligtas ng buhay sa lahat ng pagkakataon. Bilang isang obstetrician ng aking mga kamay, ang unang sumasalo sa himala ng pagsilang. Ngunit paano kung ang mismong kamay na nangakong mag-aalaga sa iyo, ang siya palang dahan-dahang hihigpit sa iyong leeg habang ikaw ay nag-aagaw buhay? Sa loob ng mga pader ng Benvian Santa Esperanza, ang pag-asa ay naging isang madilim na biro. 8 taon kong ibinigay ang aking talino, ang aking dangal, at ang aking pagmamahal kay Leandro Villarreal. Inakala kong kami ay iisang koponan sa loob at labas ng operating room. Ngunit sa gitna ng aking pinakamahinang sandali, sa gitna ng pagluwal ko sa aming anak, doon ko natuklasan ang tunay na talim ng kanyang kataksilan. Hindi lamang puso ko ang winakasan nila. Ninakaw nila ang aking kakayahang maging ina muli. Pinagtulungan nila ang aking sinapupunan at ang aking karera upang itayo ang kanilang sariling kaharian ng kasinungalingan. Ngunit nagkamali sila. Akala nila dahil ako ay isang babaeng sugatan, ako ay susuko na lamang at tatanggapin ang papel ng isang martir. Hindi nila alam ang isang siruhano ay bihasa sa pagputol ng mga bahaging nabubulok. Hindi ako iiyak sa harap ninyo. Ang luha ay para sa mga taong nawalan na ng pagpipilian. Pero ako, ang kukuha ng anit sa bawat kasinungalingan ni Leandro at Celestina. Gagamitin ko ang bawat gamot, bawat record, at bawat patak ng aking natitirang lakas upang bawiin ang aking anak at durugin ang kanilang imperyo. Makinig kayo ng maigi, sapagkat ang operasyong ito ay hindi para magligtas, kundi para maghatid ng katarungan. Ako si Dr. Salvacion Alcaraz, at ito ang aking muling pagsilang mula sa mga anino ng Santa Esperanza. Ang aking paghihiganti ay hindi mabilis, ngunit ito ay tiyak kasing talas ng aking anit at kasing lamig ng aking kaisipan. Ang bawat paghinga ko ay tila paghigop ng bubog. May amoy ng disinfectant at tuyong dugo na dumidikit sa aking lalamunan, isang pamilyar na amoy na sa loob ng maraming taon ay itinuring kong sagrado. Ngunit ngayon ang amoy na ito ay tila naging hudyat ng sarili kong kamatayan. Nakahiga ako sa puting kama ng recovery room, ang aking katawan ay manhid mula sa baywang pababa, ngunit ang kirot sa aking puso ay sapat na upang gisingin ang bawat hibla ng aking kaisipan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang kisame ng Benvian Santa Esperanza ay tila umiikot. Bilang isang obstetrician, alam ko ang pakiramdam ng isang pasyenteng galing sa malubhang operasyon. Pero hindi ko inakalang ako ang magiging pasyente sa sarili kong ospital sugatan at wala nang sinapupunan. Huwag kang mag-alala, Leandro. The records are clean. Nilagay ko sa chart na siya ang tumanggi sa C-section dahil gusto niyang mag-natural birth. No one will know na wala tayong blood supply dahil sa ginawa nating liquidation kaninang umaga. Ang boses na yon, si Celestina, ang aking junior resident, ang babaeng itinuring kong kapatid. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi, tila ba pinag-uusapan lamang nila ang isang merienda sa kantin sa halip na ang buhay ko. Good. It's better this way, Celestina. Isang huling pirma na lang mula sa kanya at ang lahat ng pananaliksik niya tungkol sa regenerative medicine ay mapupunta na sa atin. With her out of the operating room tayo na ang magiging mukha ng Santa Esperanza. Yun naman ang boses ng aking asawa, si Leandro Villarreal, ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng aking karera. Ang bawat salita niya ay tila isang malamig na anit na humihiwa sa aking kaluluwa. Sadyang hinayaan nila akong maubusan ng dugo. Sadyang hinitay nilang mamatay ang aking kakayahang maging ina muli para lamang sa kanilang ambisyon. Naramdaman ko ang init ng luhang gustong kumawala, ngunit agad kong ipinikit ang aking mga mata. Hindi. Ang luha ay para sa mahihina. At sa sandaling ito, ang mahinang Salvacion ay namatay na kasama ng kanyang sinapupunan. Ang natitira na lamang ay ang doktor na marunong humawak ng talim. Bumukas ang pinto ng silid. Ang tunog ng marahas na pagtulak sa trangka ay sinundan ng mabibigat na yabag ng mamahaling sapatos. Nararamdaman ko ang aura ng aking biyanan, si Doña Beatriz. Gising na ba ang aking magaling na manugang? Ang boses ng matanda ay puno ng kapangyarihan at kawalan ng pakiramdam. Iminulat ko ang aking mga mata nang dahan-dahan tinitigan ko si Doña Beatriz nang walang kahit anong emosyon. Sa tabi niya ay nakatayo sina Leandro at Celestina, kapwa may suot na maskara ng huwad na pag-aalala. Salvation, honey, you gave us a scare.
Sabi ni Leandro habang pilit na hinahawakan ang aking kamay. The operation was complicated. We had to perform a hysterectomy to save your life. I'm so sorry. You did what you had to do, Leandro, ang sagot ko. Ang boses ko ay tuyot at malamig tila galing sa ilalim ng lupa. Napansin ko ang saglit na pagkagulat sa kanyang mga mata. Inaasahan nilang iiyak ako. Inaasahan nilang magmamakaawa ako. Inilapag ni Doña Beatriz ang isang folder sa ibabaw ng aking kama. Dahil gising ka na pirmahan mo na ito. It's a waiver of liability. Sinasabi rito na ang nangyaring komplikasyon ay dahil sa iyong desisyon na huwag magpa-opera agad. This is to protect the hospital's name. Utang na loob mo sa pamilya Villarreal ang buhay mo ngayon, Salvacion. Don't be ungrateful. The hospital's name, ulit ko habang nakatingin sa kisame. O ang inyong bulsa, Doña Beatriz. Salvacion, please huwag ka nang gumawa ng eksena. Singit ni Celestina ang kanyang boses ay tila isang malambot na lason. Isipin mo na lang si Amihan. Ang anak mo, gusto mo ba siyang lumaki na may inang may masamang record sa ospital na ito? Amihan, ang aking anak. Ang kanilang ginagamit na pain para itali ang aking mga kamay. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ngunit sa halip na panghinaan ito ang naging gasolina ng aking lohika. Sa bawat segundo ng kanilang gaslighting, mas lalong nagiging malinaw ang aking misyon. Ibigay mo ang panulat, sabi po. Okay. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Doña Beatriz. Inabot sa akin ni Leandro ang panulat ng may panginginig ang kamay. Marahil ay may kaunti pa siyang takot o baka naman ay nasasabik na siyang makuha ang lahat ng sa akin. Ipinatong ko ang folder sa aking hita. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa aking tahi, ngunit hindi ako dumaing. Tinitigan ko ang linya para sa aking pirma. Sa paningin ng lahat ito, ang aking pagsuko. Ngunit sa ilalim ng aking kaisipan, ito ang simula ng aking pagganti. Pumirma ako. Ngunit sa dulo ng aking pangalan, gumawa ako ng isang maliit, halos hindi mapapansing simbolo. Isang baligtad na krus ng medisina ang code na itinuro sa amin sa forensic medicine para sa mga biktima ng coercion. Isang maliit na marka na magsisilbing bomba sa oras na magsimula na ang investigasyon. Ayan na, happy now, tanong ko habang ibinabalik ang folder kay Doña Beatriz. Good, now rest. Ang mga nurse ang bahala sa'yo. Leandro, let's go. Marami pa tayong dapat ayusin para sa press release, ang utos ng matanda. Lumabas sila ng silid nang hindi man lang tinatanong kung kailangan ko ng tubig o kung kumusta ang aking pakiramdam. Ang boses ng kanilang tawanan ay dahan-dahang nawala sa koridor, pinalitan yung tunog ng dahan-dahang pagpatak ng IV fluid sa aking tabi. Ang tunog na iyon ay tila isang metronomo, binibilang ang bawat segundo ng kanilang hiram na tagumpay. Nang masiguro kung wala na sila, pilit kong iniabot ang aking kamay sa ilalim ng aking unan. Doon ko itinago ang aking personal na pager na may recording function. Pinindot ko ang stop button. Ang bawat salita nila kanina, ang pag-amin sa nakaw na dugo, ang plano tungkol sa aking research ay ligtas na sa loob ng device na ito. Tumingin ako sa bintana ng recovery room. Ang langit ng Manila ay nagsisimulang dumilim, ngunit sa loob ko may isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang bawat pader ng Santa Esperanza. Leandro, Celestina, Doña Beatriz, ang bulong ko sa hangin ng aking mga mata ay nagniningning sa dilim. Hindi nyo lang kinuha ang sinapupunan ko. Binigyan nyo ako ng rason para maging pinakamalupit ninyong bangungot. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng isang sirena sa malayo. Ngunit para sa akin ito ay tunog ng hudyat, para sa unang operasyon ng aking paghihiganti. At sa operasyong ito, tinitiyak kong walang anesthesia na makakapagligtas sa kanila sa sakit na aking idudulot. Ang bawat paghakbang ko sa pasilyo ng Santa Esperanza ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Wala pang 3 araw matapos ang aking operasyon, ngunit ang utos ng pagpapaalis sa akin ay tila isang hatol na walang apela. Nakasuot ako ng simpleng bestida, ang aking mga gamit ay nasa loob ng 2 maleta, na tila ba ako ay isang estranghero sa gusaling ako mismo ang nagpalago. Salvation, honey, you need to understand. This is for your recovery. Masyadong maingay dito sa hospital. Sabi ni Leandro habang iniaabot sa akin ang susi ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod.
Hindi siya tumitingin sa aking mga mata. Ang kanyang suot na mamahaling suit ay tila isang baluti na nagtatago sa kanyang baho. Recovery o pagtatago, Leandro? Ang tanong ko ng may malamig na ngiti. Isipin mo na lang ang sasabihin ng board kapag nakita nila ang kanilang chief surgeon na naglalakad ng may tahi sa tiyan habang ang kanyang asawa ay abala sa pakikipagpulong kay Celestina. You're being paranoid again. Mabilis niyang sagot, ang boses niya ay naging matigas. The car is waiting outside. Magsabi ka na lang kung kailangan mo ng allowance. I'll have my secretary send it to you. Hindi ko na siya sinagot. Nilagpasan ko siya nang hindi man lang lumingon. Sa pintuan ng ospital natanaw ko si Regina, ang aking matalik na kaibigan, at ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat ng ebidensya laban sa mga Villarreal. Inaasahan kong sa kanyang mga bisig ako makakahanap ng pansamantalang kalinga, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng isang madilim na desisyon. Dinala ako ng sasakyan sa isang maliit at madilim na apartment. Nang pumasok kami sa loob, agad akong hinarap ni Regina. Ibinaba niya ang isang envelope sa lamesa, ang kanyang mga kamay ay hindi man lang nanginginig. I'm sorry, Salvacion, pero kailangan kong isipin ang pamilya ko. Leandro offered to pay for my brother's cardiac surgery sa Amerika. Kapalit noon, kailangan kong ibigay ang lahat ng files na nasa akin. Ang sabi ni Regina nang walang pag-aalinlangan. And I already testified to the medical board. Sinabi ko na ikaw ang nag-utos sa akin na dayain ang records ng blood bank dahil sa obsession mo sa research. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumagapang sa aking likuran. Ang huling taong inaasahan kong magliligtas sa akin ay ang siya palang bumasag sa aking huling alas. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya sinampal. Sa halip, kinuha ko ang isang baso ng tubig sa lamesa at dahan-dahang ininom ito, pinapanood ang bawat galaw ni Regina. Magkano, Regina, yung tanong ko pagkatapos uminom? Magkano ang halaga ng 8 taon nating pagkakaibigan? Sapat na ba ang operasyon ng kapatid mo para mabura ang bawat gabing binantayan kita noong wala kang makain? Don't act like a martyr, Salvacion. You always had everything, the career, the husband, the fame. Ngayon patas na tayo. Ang bulyaw niya bago mabilis na lumabas ng pinto. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Tila isang huling selyo sa aking pagkatalo. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang courier. Dala nito ang isang liham mula sa Professional Regulation Commission. Ang aking lisensya bilang doktor ay pansamantalang sinususpinde habang isinasagawa ang investigasyon sa kasong falsification of medical records. Kasabay nito isang court order ang nagsasabing bawal ko munang lapitan si Amihan dahil sa aking unstable mental state matapos ang operasyon. Mag-isa ako sa loob ng madilim na apartment. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa gripo sa kusina, na tila binibilang ang bawat segundo ng aking pagdurusa. Kinuha ko ang aming wedding photo mula sa aking bag. Tinitigan ko ang mukha ni Leandro, ang mukhang minahal ko, ang mukhang naging mitya ng aking pagbagsak. Kinuha ko ang isang lighter mula sa drawer. Dahan-dahan kong sinilaban ang dulo ng litrato. Ang apoy ay dahan-dahang kumalat, tinutupok ang aming mga ngiti. Ginagawang abo ang bawat pangakong binitawan namin sa harap ng dambana. Hindi ako umiyak. Ang bawat luhang dapat ay tumulo ay naging yelo na sa aking mga ugat. Ang pisikal na sakit mula sa aking tahi ay tila naging gasolina ng aking galit. Dahan-dahan kong nilinis ang maliit na apartment. Inayos ko ang aking mga gamit sa paraang tila ako ay naghahanda para sa isang malaking operasyon. Sa bawat gamit na inililigpit ko, isang plano ang nabubuo sa aking isipan. Hindi sapat ang isang recording. Hindi sapat ang katotohanan sa mundong pinatatakbo ng pera ng mga Villarreal. Kailangan ko ng isang bagay na mas malakas, isang bagay na dudurog sa kanila mula sa loob. Kinabukasan, habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, hindi na ang doktor na may malasakit ang nakita ko. Ang nakita ko ay isang babaeng handang sumabak sa digmaan. Ang aking puting coat ay wala na, ngunit ang aking kaisipan ay nanatiling kasing talas ng isang anit. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa aking pag-iisip. Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay may awtoridad at may dalang panganib. Nang buksan ko ang pinto, isang babaeng nakasuot ng itim na suit at may matatalim na mata ang nakatayo sa harap ko. Ang kanyang aura ay puno ng karangyaan at misteryo. Dr. Salvacion Alcaraz ako, si Paloma Zamora, ang sabi niya habang iniaabot ang kanyang business card. Nabalitaan ko ang nangyari sa Santa Esperanza.
At narito ako para bigyan ka ng isang alok na hindi mo matatanggihan. Pero kailangan mong malaman, ang katarungan ay may mahal na presyo. Handa ka bang ibenta ang iyong kaluluwa para makuha ang iyong anak at ang iyong dangal? Tantaha. Tiningnan ko ang card. Attorney Paloma Zamora. Ang pangalang pamilyar sa mga usap-usapan sa mataas na lipunan bilang ang Conqueror of Inheritances. Attorney, ang boses ko ay kalmado at walang takot. Ang kaluluwa ko ay namatay na sa operating room ng Santa Esperanza. Ang natitira na lamang sa akin ay ang aking utak at ang aking puot. Pasok kapag usapan natin kung gaano karaming dugo ang kailangang dumanak para sa katarungang sinasabi mo. Ang bawat salita ko ay tila isang babala. Ang pinto ay dahan-dahang sumara, kinukulong kaming dalawa sa loob ng silid kung saan ang unang plano ng aking paghihiganti ay dahan-dahang isisilang. Ang bawat salita ni Attorney Paloma Zamora ay tila isang dahan-dahang pag-ikot ng kutsilyo sa isang bukas na sugat. Nakaupo siya sa tapat ko, ang kanyang postura ay perpekto, walang kahit isang hibla ng buhok ang wala sa lugar. Sa loob ng madilim na apartment, ang kanyang aura ng karangyaan ay tila isang insulto sa aking kalagayan. Diretsuhin mo ako, attorney. Hindi ako narito para sa isang motivational speech. Ang sabi ko habang tinititigan siya ng walang kurap. Bakit mo gustong tulungan ang isang doktor na wala ng lisensya at itinuturing na kriminal ng sarili niyang asawa? Isang matalas na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Paloma. Binuksan niya ang kanyang designer bag at inilabas ang isang lumang dokumento. Dahil ang kaaway mo ay kaaway ko rin, Salvacion. Si Leandro Villarreal ay hindi lang asawa mo. Siya ang lalaking nagnakaw ng pagkakakilanlan ko. Ako ang anak sa labas ng kanyang ama. At ang Santa Esperanza, kalahati niyan, ay dapat sa akin kung hindi lang dinaya ng mga Villarreal ang testamento 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang pag-alo ng kaba sa aking dibdib, ngunit agad ko itong pinigilan. Ang mist of distrust ay nagsimulang bumalot sa aming pag-uusap. Isang anak sa labas na naghahanap ng mana. Si Paloma ay hindi isang tagapagligtas. Siya ay isang mangangaso na naghahanap ng kasabwat. So you want to use me to tank the hospital's stocks? Ang tanong ko nang may mapait na tawa. Gusto mong gamitin ang iskandalo ko para bumaba ang halaga ng ospital at mabili mo ang shares ng mura. You're no different from Leandro. Exactly. Mabilis niyang sagot, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hininga sa aking leeg. Pero sa proseso makukuha mo ang anak mo at ang hustisyang kailangan mo. In business, emotions are liabilities, but in revenge, they are the best fuel. Deal. Hindi ako sumagot. Tinalikuran ko siya at tumingin sa bintana kung saan tanaw ang naglalakihang mga gusali ng Makati. Ang katarungan ay may amoy ng lason at kailangan kong magpasya kung handa ba akong uminom nito. Kailangan ko ng access sa internal server ng blood bank. Ang sabi ko makalipas ang ilang sandali. I don't care about your shares. I care about the lives they destroyed. Kunin mo ang mga dokumento sa korte at ako na ang bahala sa ebidensya sa loob ng Santa Esperanza. Kinabukasan ng gabi ay tila naging kakampi ko. Nakasuot ako ng malapad na salamin at isang simpleng hoodie, malayo sa ayos ng isang respetadong doktor. Pumasok ako sa ospital, hindi bilang si Dr. Salvacion, kundi bilang isang pasyenteng naghahanap ng murang konsultasyon sa outpatient clinic. Ang bawat amoy ng ethyl alcohol at tunog ng mga digulong na stretcher na tumatama sa sahig ay nagpapaalala sa akin ng bawat operasyong ginawa ko rito. Naglakad ako patungo sa nurse station ng OBGYN ward. Nakita ko si Sister Teresa, ang nurse na dati kong tinulungan noong mamatayan siya ng ina. Alam kong may utang na loob siya sa akin. Sister Teresa, ang mahinang tawag ko habang nakayuko. Napaigtad ang nurse. Nang makilala niya ako, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at awa. Doktora, anong ginagawa niyo rito? Bawal kayo rito, baka makita kayo ni Dr. Leandro. Kailangan ko ang password sa medication logs ng gabi ng panganganak ko. Ang bulong ko, ang aking mga daliri, ay mahigpit na nakahawak sa counter. Please, Teresa, alam nating dalawa na may hindi tama sa nangyari sa akin. Nag-alinlangan ang nurse, tila nakikipagbuno sa kanyang konsensya. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng wall clock sa likuran niya ay tila binibilang ang bawat segundo ng panganib. Sa huli, dahan-dahan niyang isinulat ang isang serye ng mga numero sa isang maliit na piraso ng papel at inabot ito sa akin ng panginginig ang kamay. Umalis na kayo agad, doktora. Parating na si Dr. Celestina para sa kanyang rounds, ang babala niya.
Mabilis akong naglakad patungo sa dulo ng pasilyo, sa tapat ng glass window ng Neonatal Intensive Care Unit or NICU. Doon sa gitna ng maraming incubator, nakita ko si Amihan, ang aking munting anghel. Ang kanyang maliliit na kamay ay kumikilos sa hangin tila naghahanap ng yakap ng kanyang ina. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Ngunit ang aking paningin ay agad na naituon sa isang pamilyar na figura na nakatayo sa tabi ng incubator ni Amihan. Si Celestina. Nakalutang ang kanyang puting coat, tila isang anghel ng kadiliman. May hawak siyang isang heringgilya. Walang ibang nurse sa paligid. Nakita ko ang dahan-dahang pagtusok niya ng karayom sa IV line ni Amihan. Ang bawat galaw niya ay mabilis at tila may itinatago. Ang aking puso ay tila sasabog sa galit at takot. Bilang doktor, alam kong walang gamot na dapat ibigay sa ganoong oras, base sa chart ni Amihan. Isang matinding panginginig ang bumalot sa aking katawan. Ang tunog ng aking sariling marahas na paghinga ay umalingaw-ngaw sa tahimik na koridor habang ang aking mga kamay ay dahan-dahang humawak sa makapal na salamin. Gusto kong sumigaw, gusto kong basagin ang salamin at sugurin ang babaeng nagnanakaw ng buhay ng anak ko. Ngunit bago pa ako makakilos, lumingon si Celestina sa direksyon ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nakakurba. Sa isang mapanuyang ngiti, tila ba alam niyang naroon ako sa dilim nanonood at walang magawa. Sa sandaling iyon, ang tunog ng pagbukas ng elevator sa dulo ng koridor ay umalingaw-ngaw hudyat na may paparating na ibang tao. Ang panganib ay mas lalong humigpit sa aking leeg. Tumingin ako kay Amihan. Pagkatapos ay kay Celestina, na ngayon ay dahan-dahang itinatago ang heringgilya sa kanyang bulsa. Ang operasyon ng aking paghihiganti ay tila naging isang karera sa pagitan ng buhay at kamatayan. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang aking dangal ang nakataya, kundi ang huling hininga ng aking anak. Ang tunay na takot ay walang tunog. Ito ay isang malamig na kamay na humahawak sa iyong lalamunan habang pinapanood mo ang kamatayan na nakasuot ng puting coat. Nang bumukas ang elevator sa dulo ng pasilyo, ang liwanag nito ay tumama sa makintab na sahig hudyat ng papalapit na panganib. Agad akong dapa sa likod ng isang malaking medicine cart. Ang aking mga daliri ay bumaon sa bakal habang pinipigilan ko ang aking marahas na paghinga. Narinig ko ang yabag ng mabibigat na sapatos ng isang security guard. Ang boses ni Celestina ay pumailan lang matamis at puno ng huwad na kabutihan. "Everything is fine here, officer. I'm just giving the VIP baby her scheduled vitamins. You can continue your rounds." Ang sabi ni Celestina sa wikang Taglish, ang kanyang tono ay tila isang reynang nag-uutos sa kanyang nasasakupan. Nang marinig ko ang papalayong mga hakbang ng gwardiya at ang tunog ng pagsara ng pinto ng NICU, hindi ako nagsayang ng oras. Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan. Ang aking kaisipan ay gumagana na tila isang computer, mabilis, lohikal, at walang puwang para sa takot. Alam ko ang bawat sulok ng silid na iyon. Pumasok ako sa loob, sa sandaling tumalikod si Celestina patungo sa nurse station. Mabilis kong tiningnan ang basurahan ng mga sharps at medical waste. Doon sa ibabaw ng mga ginamit na cotton balls, nakita ko ang isang maliit na vial. Walang label, ngunit ang kulay ng natitirang likido ay pamilyar sa akin. Isang sedative, isang malakas na pampatulog na hindi kailanman dapat ibigay sa isang sanggol na wala pang 1 linggo ang edad. Sadyang pinapatulog nila si Amihan upang magmukha itong mahina at unstable sa records, para magkaroon sila ng rason na ilayo ito sa akin ng habang buhay. Isang matinding puot ang bumalot sa aking dibdib, ngunit hindi ako sumigaw. Kinuha ko ang vial at itinago ito sa loob ng aking hoodie. Ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagwawala, kundi sa tamang ebidensya. Paglabas ko ng ospital, tumungo ako sa isang maliit at tagong cafe sa kanto ng Taft Avenue upang makipagkita kay Attorney Paloma Zamora. Pagkakita niya sa akin, agad siyang naglabas ng isang tablet, ipinapakita ang bumababang stocks ng Santa Esperanza. "Look at this salvation. One more leak about the blood bank and the board will force Leandro to resign. Then I can buy the remaining shares at half the price." Sabi ni Paloma, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. "Kailangan nating ilabas ang kwento mo sa media bukas. I've already drafted a statement na nagsasabing biktima ka ng isang mental breakdown dahil sa stress sa ospital." Isang mental breakdown? Ang ulit ko, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Tinitigan ko siya ng diretso.
Gusto mong palabasin na baliw ako para lang makuha mo ang gusto mo. You're not helping me, Paloma. You're just another predator waiting for the crumbs. It's business salvation, kailangan nating magsakripisyo para manalo, ang giit niya. Dahan-dahan akong tumayo. Ang katarungang hinahanap ko ay hindi para sa pera at lalong hindi para sa ambisyon mo. This partnership is over. I don't need a lawyer who sees my pain as a market opportunity. Iniwan ko si Paloma na nakanganga sa gitna ng cafe. Alam kong delikado ang maging mag-isa, ngunit mas delikado ang magtiwala sa isang taong may hawak na kutsilyo sa likod mo. Tinahak ko ang daan patungo sa isang maliit na komunidad sa gilid ng Pasig River. Doon ko hinanap si Aling Rosa, ang inang nabanggit sa mga lumang record na nakuha ko. Natagpuan ko siya sa isang barong-barong yakap, ang isang lumang litrato ng kanyang pumanaw na anak. Aling Rosa, ako si Dr. Salvacion Alcaraz. Ako ang nag-opera sa inyo sa Santa Esperanza 2 taon na ang nakalilipas niyang simula ko. Nanginig ang balikat ng matanda. Doktora, bakit kayo narito? Ang sabi nila ay wala na kayong lisensya dahil sa pagnanakaw. Ninakawan nila ako, Aling Rosa. Gaya ng ninakaw nila sa inyo. Ang sabi ko habang hinahawakan ang kanyang magaspang na kamay. Pinapirma kayo ng waiver noon dahil wala kayong pambayad sa dugo, di ba? Pero ang totoo, may supply ang ospital. Ibinenta lang nila ito sa mga mayamang pasyente sa labas. Ipinakita ko sa kanya ang listahan ng iba pang mga pangalan, mga inang pinagkaitan ng katarungan. Ang bawat pangalan ay tila isang sugat na muling bumukas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko sila hahayaang mag-isa. Hindi sapat ang isang boses para pabagsakin ang mga Villarreal. Ang sabi ko, ang aking mga mata ay nagniningning sa determination. Kailangan nating magsama-sama. Ang bawat patak ng dugo na ipinagkait nila sa atin ay magiging isang dagat na lulunod sa kanila. Isang mabilis na pagbabago ang nakita ko sa mukha ni Aling Rosa. Ang takot ay napalitan ng isang matinding galit. Ang injustice engine ay nagsimula na ring umandar sa kanyang puso. Nang pabalik na ako sa aking apartment, naramdaman ko ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang sumusunod sa akin. Ang bawat pagliko ko ay sinasabayan nito. Ang katahimikan ng kalsada ay tila isang bitag na dahan-dahang sumasara. Hindi ako tumakbo. Sa halip, huminto ako sa ilalim ng isang maliwanag na streetlight at humarap sa sasakyan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay handa na sa susunod na hakbang. Alam kong hindi na lang ebidensya ang kailangan ko na ring protektahan ang aking buhay. Ang huling ebidensya ay nasa loob ng aking bulsa, ang vial na magpapatunay sa krimen ni Celestina. Ngunit bago ko pa man mailabas ang aking phone, para tumawag ng tulong, bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking pamilyar, ang tindig hawak ang isang recorder na tila may mahalagang mensahe. Doktora, huwag kayong matakot. May isang bagay kayong kailangang malaman tungkol kay Regina bago mag-umaga. Ang sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa kabilang panig ng impyerno. Ang hanging gabi ay tila naging mas malamig. Isang bagong lihim ang muling sumulpot, at ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo sa isang paraang hindi ko inaasahan. Ang anino ng lalaking lumabas mula sa itim na sasakyan ay tila isang mantsa sa ilalim ng maliwanag na streetlight. Si Mang Isko, ang matandang laboratory technician na matagal ko nang kilala sa ospital, ay lumapit sa akin ng may pag-iingat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ang isang maliit na digital recorder. Doktora, hindi lang pera ang dahilan kung bakit kayo tinalikuran ni Regina. Ang bulong niya, ang boses, ay tila pagkakiskis ng mga tuyong dahon. Pinapirma siya ni Dr. Leandro ng isang kasunduan. Ang ospital ang nagbabayad sa lahat ng gamot ng kapatid niya, pero ang bawat dose ay kailangang aprubahan ni Leandro. It's a medical ransom, doktora. Kapag hindi sumunod si Regina, titigilan nila ang supply ng gamot. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Ang galit ko kay Regina ay nahaluan ng isang mapait na awa. Ginamit ni Leandro ang kahinaan ng isang kapatid upang tahiin ang pinakamalupit na pagtataksil. Ngunit sa mundong ito, ang awa ay isang karangyaan na hindi ko kayang bayaran. Salamat, Mang Isko. Itago mo ang sarili mo. Ako na ang bahala rito, ang sabi ko. Hindi ako nagatubiling puntahan si Regina. Natagpuan ko siya sa sementeryo, nakaupo sa tapat ng puntod ng kanyang mga magulang. Tila doon lang siya nakakahanap ng kapayapaan mula sa sarili niyang impyerno. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang lamig ng gabi ay bumabalot sa aming dalawa. Ang bawat pagtama ng aking takong sa semento
ay tila isang metronomo na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. You saved your brother, Regina, but you killed your soul. Ang simula ko ang boses ko ay kalmado na tila isang malalim na lawa bago ang bagyo. Leandro is not your savior. He is your jailer. Isang pirma niya lang mawawala ang gamot ng kapatid mo, may ebidensya ka man laban sa kanya o wala. Napahikbi si Regina, ang kanyang mga balikat ay nayanig sa matinding pagsisisi. Salvacion, wala akong choice. He's the only family I have left. May choice ka laging lumaban, Regina. Help me get into the server room tonight o pareho tayong lulubog sa dumi ng Santa Esperanza. Ang hamon ko habang iniaabot sa kanya ang recorder ni Mang Isko. Pumili ka, manatiling alipin ng isang kriminal o maging susi para sa katarungan. Sa huli, ang takot ni Regina ay natalo ng katotohanan. Sa tulong niya at ng mga nurse na nanatiling tapat sa akin, muli akong nakapasok sa puso ng ospital, ang server room. Ang hangin sa loob ay malamig at puno ng tunog ng naglalakihang mga computer na tila humuhuni ng mga lihim na pilit itinatago. Ang bawat pagpindot ko sa keyboard ay tila isang paghiwa sa balat ng mga Villarreal. Doon sa folder ng August 15, Regina, ang CCTV backup ng Operating Room 3 ang utos ko. Habang naglo-load ang video, ang aking mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Doon sa malinaw na digital record, nakita ko ang aking sarili na nag-aagaw buhay sa mesa. Nakita ko si Leandro na nakatayo lamang sa gilid, pinipigilan ang anesthesiologist na simulan ang emergency surgery habang tumitingin sa kanyang relo. Isang malamig at kalkuladong pagpatay. Ayan na, doktora, nakuha na natin ang lahat. Ang bulong ni Regina, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit ang katahimikan ng server room ay biglang nabasag ng tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Isang marahas na pag-click ng bakal ang umalingaw-ngaw na sinundan ng amoy ng ethyl alcohol na dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Sa kabilang panig ng glass window, lumitaw si Celestina. Ang kanyang puting coat ay kumikinang sa ilalim ng emergency lights, tila isang anghel ng kamatayan. May hawak siyang isang bote ng alcohol at isang kahon ng posporo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, wala ng bakas ng trasan na inosente. Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan, Salvacion. Ang boses ni Celestina ay pumailan lang sa intercom, matalas at puno ng kabaliwan. Sabi ni Leandro, kailangan lang kitang takutin. Pero sa tingin ko, mas mabuting maging abo ka na lang kasama ng mga ebidensyang ito. A fire in the server room, a tragic accident caused by a depressed ex-doctor. Sounds like a perfect headline, right? Isang mabilis na pag-atras ng kanyang kamay ang sinundan ng pagliyab ng isang maliit na stick ng posporo. Ang dilaw na apoy ay tila sumasayaw sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init mula sa ilalim ng pinto, habang ang usok ay nagsisimulang pumasok sa loob ng masikip na silid. Niyakap ko ang hard drive sa aking dibdib. Ang takot ay wala sa aking bukabularyo sa sandaling ito. Tumingin ako kay Celestina, ang aking mga mata ay naging kasing talas ng isang labaha. Doctor to Dr. Celestina, you're not even a good murderer. Ang sigaw ko sa intercom, ang boses ko ay hindi nanginginig. Ang sunog ay madaling patayin. Pero ang katotohanan, kahit gawin mo akong abo na katanim na iyan, sa bawat sulok ng ospital na ito, isang malakas na pagtapon ng apoy ang naganap sa kabilang panig. Ang bawat hibla ng usok ay nagsimulang bumalot sa aking paningin. Ang tunog ng mga alarma sa buong ospital ay nagsimulang magwala, ngunit ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng aking puso at ang pangalan ng aking anak. Hindi ako susuko sa apoy. Ang operasyong ito ay magpapatuloy, may dumanak man na dugo o may lamunin man ng apoy. Ang usok ay tila mga itim na daliri na dahan-dahang sumasakal sa aking lalamunan. Sa loob ng server room, ang bawat hininga ay naging isang parusa. Ang init mula sa pinto ay gumagapang na sa makintab na sahig at ang amoy ng nasusunog na plastic ay lalong nagpapabigat sa hangin. Sa tabi ko si Regina ay nakaluhod na sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang matinding ubo ay yuyumig sa kanyang buong katawan. Salvacion, mamatay tayo rito, patawad-patawad sa lahat. Ang hikbi ni Regina, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at pagsisisi. Tiningnan ko siya ng mabilis. Wala akong oras para sa kanyang drama. Ang utak ko ay gumagana na tila isang checklist sa gitna ng isang komplikadong operasyon. Bilang isang doktor, alam ko na ang panic ay mas mabilis pumatay kaysa sa apoy.
Tumingin ako sa paligid sa mga naglalakihang server na tila mga higanting anino sa gitna ng usok. Tumayo ka, Regina. Kung gusto mong humingi ng tawad, gawin mo iyan sa labas. Ang bulyaw ko, ang boses ko ay matigas at walang bahid ng takot. Naalala ko ang blueprint ng Santa Esperanza. Ang server room ay hindi gumagamit ng tubig para sa sunog dahil masisira ang mga machine. Mayroon itong halon fire suppression system. Isang kemikal na dahan-dahang tatanggalin ng oxygen sa hangin upang patayin ang apoy. Isang mapanganib na laro dahil kung walang oxygen para sa apoy, wala ring oxygen para sa amin. Mabilis kong hinanap ang manual override lever sa gilid ng pader. Nang mahawakan ko ang bakal, naramdaman ko ang init nito. Hinubad ko ang aking hoodie at ibinalot ito sa aking kamay bago marahas na hinila ang lever pababa. Ang tunog ng mabilis na paglabas ng gas mula sa mga ceiling vents ay umalingaw sa buong silid na sinundan ng isang mapuputing usok na dahan-dahang bumabalot sa amin. Ang mga apoy sa ilalim ng pinto ay biglang humina at namatay, tila ba may isang invisible na kamay na sumakal sa kanila. Ngunit kasabay nito naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang hangin ay naging manipis. Ang bawat paglanghap ay tila pagsipsip ng vacuum. Dapa Regina face to the floor. Ang utos ko habang hinihila ko siya pababa. Ang natitirang oxygen ay laging nasa pinakamababang bahagi ng silid. Niyakap ko ang hard drive sa aking dibdib na tila ba ito ang aking huling hininga. Makalipas ang ilang minuto na tila isang habambuhay, ang tunog ng pag-unlock ng security system ay narinig. Dahil namatay ang apoy, ang emergency protocol ay nagbukas sa lahat ng pinto. Gumapang kami palabas ng server room. Pagdating sa koridor, ang sariwang hangin mula sa aircon ay sumalubong sa akin na tila isang biyaya mula sa langit. Ngunit hindi pa ako nakakatayo ng maayos nang makita ko ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Si Celestina. Nakatayo siya roon, ang kanyang puting coat ay may bahid ng abo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at puot. Hindi niya inakalang makakalabas ako ng buhay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang maskara niya ng pagiging trasan ay tuluyan ng nadurog. You should be dead. Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nabasag na salamin. Bakit hindi ka nalang sumuko, Salvacion? Bakit kailangan mo pang pahirapan kaming lahat? Dahan-dahan akong tumayo, inayos ang aking gulugulong buhok at pinunasan ng uling sa aking mukha. Sa kabila ng pagod at panganib na natili akong tuwid, ang aking tingin ay naging kasing talas ng isang scalpel na handang mag-dissect ng isang nabubulok na laman. Pahirapan kayo? Ang tanong ko nang may malamig na tawa. Humakbang ako palapit sa kanya, bawat pagtama ng aking sapatos sa sahig ay tila isang hatol. Celestina, hindi ako ang nagpapahirap sa inyo. Ang sarili ninyong kasalanan ang sumasakal sa inyo. You think a little fire can erase the truth. You're not just a bad doctor, you're a pathetic criminal. I have Leandro. I have the board. Wala kang kahit ano. Ang banta niya habang pilit na umatras. Mayroon akong katotohanan, Celestina. At ang katotohanan ay mas matagal masunog kaysa sa ospital na ito. Ang sabi ko habang ipinapakita ang hard drive sa aking kamay. Napanood ko ang video. Nakita ko kung paano niyo ako hinayaang mamatay. At nakita ko rin ang heringgilya na itinurok mo kay Amihan kanina. Namutla si Celestina. Ang kanyang pagiging matapang ay biglang napalitan ng isang matinding takot. Hindi mo pwedeng gamitin yon. I'll tell them you broke in. I'll tell them you started the fire. Go ahead, tell them everything, ang hamon ko. But remember, every lie you tell is just another stitch in your own shroud. You're not worthy of that white coat, Celestina. Hindi ka kailanman magiging doktor sa mata ko. Isa ka lang linta na nabubuhay sa dugo ng iba. Tinalikuran ko siya ng may dignidad. Alam ko na ang galit niya ay walang magagawa laban sa luhika at ebidensya. Habang naglalakad kami ni Regina, patungo sa exit, ang tunog ng mga sirena ng bumbero ay papalapit na sa Santa Esperanza. Ang usok ay dahan-dahang lumalabas sa mga bintana, tila ba inilalabas ng ospital ang sarili nitong dumi. Ngunit bago pa kami makalabas sa main gate, ang aking cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Amihan is in critical condition. Code blue in the nursery. Leandro is refusing to let the senior consultants in. Come now if you want to see her alive. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo ko. Ang hard drive na hawak ko ay tila nawala ng bigat kumpara sa bigat ng mensaheng iyon.
Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay niyanig. Ang sacrifice dilemma ay tila inihain sa akin sa pinakamalupit na paraan. Salvation, anong nangyayari tan? Ang tanong ni Regina nang makita ang pamumutla ko. Hindi ako nakapagsalita. Ang aking mga mata ay nakatitig sa nag-aapoy na gusali sa likuran ko at sa kalsadang patungo sa kabilang wing ng ospital kung nasaan ang aking anak. Ang gabi ay hindi pa tapos at ang pinakamalupit na operasyon ay kasisimula pa lamang. Ang buhay ng anak ko o ang ebidensyang dudurog sa aking mga kaaway, niyakap ko ang hard drive at tumakbo ako, hindi palabas kundi pabalik sa loob ng impyernong Santa Esperanza. Ang aking mga hakbang ay mabilis puno ng determinasyon at isang matinding pangako. Walang apoy, walang asawa at walang traidor ang makakapigil sa akin. Ang bawat hakbang ko pabalik sa loob ng Santa Esperanza ay tila pakikipag-unahan sa mismong kamatayan. Ang usok ay mas makapal na isang maitim na pader na pilit humaharang sa aking paningin, ngunit ang boses sa aking isipan ay mas malakas pa sa tunog ng mga bumabagsak na kisame. Amihan. Ang pangalan ng aking anak ay tila isang kumpas na nagtuturo sa akin ng direksyon patungo sa nursery. Nang marating ko ang pintuan ng NICU, sinalubong ako ng isang tanawing nagpabilis sa daloy ng apoy sa aking mga ugat. Nakatayo si Leandro sa harap ng pintuan, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pangamba habang hinaharangan ang dalawang senior consultant na pilit na gustong pumasok. Leandro, tumabi ka, she's having a laryngospasm. Kailangan siyang ma-intubate ngayon din. Ang sigaw ni Dr. Mendoza, ang aming Chief of Pediatrics. No, I am her legal guardian and the director of this hospital. I don't trust your protocols right now. Hintayin niyo ang team ni Celestina. Ang sagot ni Leandro, ang boses niya ay nanginginig sa desperasyon na itago ang duming iniwan ni Celestina sa katawan ng anak ko. Hindi ako nagdalawang isip. Humakbang ako sa gitna nila, ang aking aura ay kasing lamig ng bakal. Tumabi ka, Leandro. Bago ko gamitin ang hard drive na ito para ibaon ka sa harap ng media na nasa labas, iligtas mo muna ang huling hibla ng iyong dangal. Salvation, paano ka? Hindi natapos ni Leandro ang kanyang sasabihin dahil tinulak ko siya ng buong lakas. Ang bawat kirot sa aking tahi ay binaliwala ko. Bilang isang doktor, alam ko na ang bawat segundo ay katumbas ng isang selula ng utak na namamatay. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Amihan. Ang kanyang balat ay dahan-dahang nagiging asul, ang kanyang maliit na dibdib ay pilit na humihigop ng hangin, ngunit walang pumapasok. Ang bawat tunog ng monitor na nagpapahiwatig ng code blue ay tila isang hatol na ayaw kong tanggapin. Walang laryngoskopyo. Ang kuryente sa wing na ito ay pinatay ni Celestina, ang sigaw ng isang nurse. Tumingin ako sa paligid. Ang dilim ay nilalamon ng silid, tila ba ang tadhana ay nakikipagkunsaba sa mga Villarreal. Ngunit ang kaisipan ko ay nanatiling matalas. Kinuha ko ang aking bag. Inilabas ko ang isang mamahaling ballpen at ang isang heringgilya na nakuha ko sa server room kanina. Anong gagawin mo, Salvation? You're not a pediatrician. You're suspended. Ang banta ni Leandro mula sa likuran ko, ngunit hindi ko siya nilingon. I am a mother, at sa silid na ito, ako lang ang tanging doktor na may sapat na utak para hindi hayaang mamatay ang pasyente dahil sa politika. Ang sagot ko, ang boses ko, ay kalmado na tila nasa loob ako ng isang maayos na operating room. Dahan-dahan kong kinapa ang maliit na leeg ni Amihan. Hinanap ko ang cricothyroid membrane. Ang aking mga kamay na 8 taon nang humahawak ng talim ay hindi nanginginig. Gamit ang dulo ng heringgilya, gumawa ako ng isang maliit na butas. Ang bawat pagtama ng aking daliri sa kanyang balat ay tila isang panalangin. Pagkatapos ay ipinasok ko ang katawan ng ballpen upang magsilbing pansamantalang daanan ng hangin. Isang marahas na paghinga ang narinig mula kay Amihan. Ang tunog ng hangin na muling pumasok sa kanyang mga baga ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Ang kulay ng kanyang balat ay dahan-dahang nagbago mula sa pagiging asul patungo sa malusog na rosas. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod, ngunit bago pa ako makahinga, nang maluwag naramdaman ko ang isang marahas na paghila sa aking balikat. Si Leandro. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. You think you're a hero, Salvation, ang bulong niya sa aking tainga sapat na para ako lang ang makarinig. Ang bawat salita niya ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. Gusto mong iligtas ang batang iyan? Sige. Pero kailangan mong malaman ang isang bagay.
Amihan is not mine. Tiningnan ko ang records ng blood bank bago mo pa ito makuha. She's not a Villarreal. You cheated on me, didn't you? Kaya siguro mas gustong mamatay ng batang iyan dahil sa kahihiyang dala mo. Ang bawat salita niya ay tila isang sampal na mas masakit pa sa operasyon. Alam kong nagsisinungaling siya. Alam kong ito ang huling paraan niya ng gaslighting upang wasakin ang aking kaisipan. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay naging kasing patag ng isang salamin. Leandros, ang boses ko ay kasing lamig ng yelo. Ang pagkatao ni Amihan ay hindi nakadepende sa kung anong dumi ang lumalabas sa bibig mo. Kung hindi siya sa iyo, mas mabuti. Dahil ang huling bagay na gusto kong manahin niya ay ang pagiging isang duwag at mamamatay tao na katulad mo. Bago pa siya makasagot, ang pintuan ng nursery ay marahas na bumukas. Ang liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis ay tumama sa aming mga mukha. Kasama nila si Doña Beatriz, na ngayon ay nakasuot na ng kanyang maskara ng pagiging biktima. Ayan ang babaeng pumasok ng ilegal at sinaktan ang aking apo. Ang sigaw ni Doña Beatriz, itinuturo ako, gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Inaresto niyo siya. She's mentally unstable and dangerous. Lumapit ang dalawang pulis sa akin. Hindi ako lumaban. Dahan-dahan kong inilapag si Amihan sa incubator at tinitigan siya ng may pagmamahal sa huling sandali. Alam kong ligtas na siya. Alam kong ang bawat nurse at consultant sa silid na ito ay saksi sa ginawa ko. Inaaresto ka sa kasong unauthorized medical practice at child endangerment, ang sabi ng pulis habang inilalagay ang malamig na posas sa aking mga kamay. Tumingin ako kay Leandro at Doña Beatriz. Sila ay nakatayo roon, tila mga nagwagi sa gitna ng usok at kaguluhan. Ngunit hindi nila alam ang bawat segundo ng pangyayaring ito ay nakatala. Ang hard drive ay ligtas na nakatago sa kamay ni Regina na ngayon ay nasa labas na ng ospital. Dalhin niyo na ako. Ang sabi ko sa mga pulis, ang aking noo ay mataas at ang aking paningin ay hindi nagbabago. Pero tandaan niyo ang gabing ito, dahil ang bawat bakal na inilalagay niyo sa aking mga kamay ay magiging ginto sa oras na lumabas ang katotohanan. Habang inilalabas ako sa ospital, nakita ko ang pagdating ng mga reporter. Ang flash ng mga kamera ay tila mga kidlat sa madilim na gabi. Sa gitna ng kahihiyan at pagkakaaresto, naramdaman ko ang isang matinding lakas. Ang operasyon ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang buong mundo ang aking magiging audience. Ang malamig na hangin sa labas ng presinto ay tila isang haplos ng kalayaan, ngunit para sa akin ito ay hudyat lamang ng pagsisimula ng huling yugto ng aking operasyon. Nakatayo si Attorney Paloma Zamora sa tabi ng kanyang itim na sasakyan, hinihintay ang aking paglabas, matapos ang mabilis na pagproseso ng aking bail. I didn't expect you to get out this fast, Salvacion, sabi ni Paloma habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Leandro and Doña Beatriz are doing everything to keep you behind bars. They're using the fire incident as their ultimate weapon. Let them use their weapons, Paloma. I have a scalpel and I know exactly where to cut. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng pagod o takot sa kabila ng mga nangyari. The bail was just a minor procedure. Ang National OBGYN Conference, yun ang aking tunay na operating room. Sa loob ng aking pansamantalang tinutuluyan, hinarap ko si Regina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Inilapag ko ang isang USB drive sa harap niya. This is the bait, Regina, ang sabi ko, tila ba nagbibigay lamang ako ng utos sa isang surgical assistant. Ang research paper na ninakaw ni Celestina, may mga kulang iyon. May mga butas na ako lang ang nakakaalam kung paano punan. This file contains the missing data, the one that will make the research look perfect, but is actually a medical death sentence once applied. Salvacion, what if they find out? Ang tanong ni Regina, ang kanyang boses ay halos pabulong. They won't, because Celestina is too greedy and too incompetent to check the logic. Gusto niyang maging bida sa harap ng buong bansa bukas. Give this to her. Tell her you found it in my hidden cloud storage. Tell her you want to make amends with her because you're scared of me. Tinitigan ko si Regina ng matagal. This is your only way out, Regina. Sa oras na bumagsak si Celestina, kailangan mong tumayo sa tabi ko at aminin ang lahat. Do this, and I might consider not filing a civil case against you. Isang mabilis na pagtango ang isinagot ni Regina bago siya umalis sa dilim ng gabi. Alam ko ang mangyayari. Ang ambisyon ni Celestina ay mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat.
Gagamitin niya ang data na iyon para nakawin ang spotlight nang hindi nalalaman na iyon pala ang magiging tali sa kanyang sariling leeg. Sumapit ang araw ng National OBGYN Conference sa Manila Hotel. Ang paligid ay puno ng mga doktor na nakasuot ng kani-kanilang mga barong at cocktail dresses. May mga camera ng iba't ibang news outlets, handang i-record ang bawat sandali ng tinaguriang Medical Breakthrough of the Year mula sa Santa Esperanza. Nakita ko si Leandro at Doña Beatriz sa VIP table. Sila ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, tumatanggap ng mga pagbati mula sa mga kasamahan sa industriya. Sa tabi nila si Celestina ay nakasuot ng isang mamahaling puting coat, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang kinakausap ang mga international judges. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakakulong ako sa isang madilim na selda. Sa likod ng entablado naghahanda ako. Inayos ko ang aking puting coat, ang coat na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon ng pag-aaral at pagliligtas ng buhay. Ang bawat hibla ng tela nito ay sumisimbolo sa aking dangal. "Are you ready, Dr. Alcaraz?" ang tanong ni Paloma mula sa aking likuran. May hawak siyang tablet nagpapakita na ang livestream ng conference ay mayroon ng daan-daang libong viewers. "I was born ready for this, Paloma," ang sagot ko habang tinitingnan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay walang bakas ng awa. Ang aking kaisipan ay kasing linaw ng isang kristal. Narinig ko ang MC na ipinapakilala na si Dr. Celestina bilang lead researcher ng Santa Esperanza. Ang tunog ng palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong hall na sinundan ng dahan-dahang pagpatay sa mga ilaw para sa kanyang presentation. Ngayong gabi ipapakita ko sa inyo ang lunas na magbabago sa kasaysayan ng regenerative medicine. Ang simula ni Celestina sa wikang Taglish, ang kanyang tono ay puno ng drama. Ngumiti ako sa dilim. Panoorin nyo ang isang magnanakaw na ipinapakita ang kanyang nakaw na hiyas nang hindi nalalaman na ito ay lason. Ang bawat slide na ipinapakita niya ay ang bawat hakbang patungo sa kanyang sariling pagkawasak. Ang research na yon ay merong maling calculation sa dosage ng gamot, isang pagkakamali na magre-resulta sa organ failure sa halip na paggaling. At ito ang final clinical data, aka. Ang pagmamalaki ni Celestina habang ipinapakita ang data na ipinadala ko sa kanya. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa papalapit na tagumpay. Ito ang sandaling hihinto ang mundo ni Leandro at Doña Beatriz. Humakbang ako palabas ng curtain. Ang tunog ng aking sapatos sa kahoy na sahig ng entablado ay hindi narinig sa gitna ng boses ni Celestina, ngunit ang anino ko ay dahan-dahang humaba sa ilalim ng spotlight. "Interesting data, Dr. Celestina." Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall, malakas, matatag at kasing talas ng isang kidlat. Pero mukhang nakalimutan mong banggitin na ang mga pasyenteng gagamit niyan ay mamamatay sa loob ng 48 oras dahil sa maling dosage na nasa slide mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong Manila Hotel. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ko. Ang mga camera ay mabilis na humarap sa akin. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Leandro at ang pagkadurog ng mukha ni Celestina sa gitna ng spotlight. Ang reyna ay nagbalik, at ang operasyon para sa kanilang pagkawasak ay opisyal nang nagsisimula. Ang bawat ilaw ng spotlight sa loob ng Manila Hotel ay tila naging mga matalas na mata ng katarungan na nakatutok sa amin. Ang katahimikan sa hall ay nakabibingi, isang uri ng katahimikan na nararamdaman mo bago ang isang malaking pagsabog. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, ang aking puting coat ay nagniningning sa ilalim ng liwanag habang si Celestina ay unti-unting lumiliit sa aking tabi. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang pasyenteng naubusan na ng dugo. "What are you doing here, Salvacion? You're supposed to be in jail." Ang bulyaw ni Leandro mula sa VIP table. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at takot. Ang bawat pagtama ng kanyang palad sa lamesa ay lumikha ng isang mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa buong hall. Hindi ko siya tiningnan. Ang aking paningin ay nanatiling nakatutok kay Celestina. "Doctor to Dr. Celestina, explain the dosage on page 12. Ang hamon ko, ang boses ko ay kalmado na tila nagtuturo lamang ako sa isang medical school. "Bakit mo itinuloy ang phase 3 trials kung ang biochemical markers ay nagpapakita ng acute renal failure sa loob ng 48 oras? Tell them."
O baka naman hindi mo alam dahil hindi mo naman binasa ang pananaliksik na ninakaw mo sa akin. I checked the data. Everything is perfect. Ang pautal-utal na sagot ni Celestina, ang kanyang kamay na hawak ang laser pointer ay nanginginig ng malakas, lumilikha ng mga ligaw na pulang tuldok sa screen. Perfect, isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang data na ipinadala sa iyo ni Regina kagabi ay sadyang binago ko. It was a poison pill, Celestina. Any real researcher would have spotted the fatal error in a second. But you were too busy practicing your victory speech. Nagkagulo ang mga international judges sa harap. Ang bulungan ng mga eksperto ay tila isang papalapit na unos. Sa sandaling iyon, inilabas ko ang aking remote control at pinindot ang button. Ang presentation ng research ay biglang naglaho sa malaking screen, pinalitan ito ng isang madilim at malinaw na video footage. Ang buong hall ay naging isang malaking operating room ng katotohanan. Doon sa harap ng libu-libong tao at ng live national television, lumabas ang video mula sa operating room 3 noong gabi ng aking panganganak. Nakita ng lahat si Leandro na nakatayo, pinipigilan ng medical team habang ako ay nag-aagaw buhay. Naririnig ang bawat salita niya tungkol sa pagtatago ng kakulangan ng dugo para lang isalba ang imahe ng ospital. "This is a fabricated video, pinagawa mo iyan sa mga editor mo," sigaw ni Doña Beatriz. Habang tumatayo ang kanyang boses, ay pumailan lang sa gitna ng kaguluhan. "Fabricate," yung ulit ko habang humaharap sa kanya. "Attorney Paloma, please show the original server logs and the scan of the waiver." Lumitaw sa screen ang dokumentong pinapirma nila sa akin sa ICU. Lumapit ako sa screen at itinuro ang dulo ng aking pirma. "Doña Beatriz, nakikita niyo ba ang maliit na baligtad na krus sa dulo ng pangalan ko? Iyan ang universal na code para sa medical coercion." Bilang forensic expert, alam ni Dr. Mendoza na ang bawat pirma ko sa gabing iyon ay ginawa sa ilalim ng banta. "You're destroying the legacy of the Villarreals for a child that isn't even mine." Ang biglang pagsigaw ni Leandro, ang kanyang ego, ay tuluyan ng bumigay. Humakbang siya patungo sa entablado, ang kanyang mukha ay punong-puno ng poot. "I delayed that surgery because I wanted you to feel the pain of your betrayal." Bakit ko isasalba ang isang asawang nagdala ng anak ng ibang lalaki? Isang nakabibinging singhap ang narinig mula sa audience. Ang pag-amin ni Leandro ay tila isang hatol na isinulat niya para sa sarili niya. Sa gitna ng kanyang galit, nakalimutan niyang ang bawat salita niya ay naitatala ng mga live microphones. "Salamat, Leandro," ang sabi ko, ang aking boses ay puno ng pinalidad. Dahil sa harap ng buong bansa, inamin mo na sadyang pinabayaan mong mamatay ang pasyente mo dahil sa iyong personal na galit. That's not just a mistake. That's attempted murder and medical malpractice. Nabitawan ni Celestina ang mikropono, ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw na tila isang huling hininga. Napaluhod siya sa entablado, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang matinding hikbi ay yuyumig sa kanyang buong katawan. Sa pintuan ng hall, bumukas ang mga malalaking pinto at pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ang bawat paghakbang ng kanilang mga sapatos sa carpeted floor ay may dalang bigat ng katarungan. Lumapit sila sa VIP table at inilabas ang mga posas. Leandro Villarreal, Celestina Lopez, and Doña Beatriz Villarreal, you are under arrest for falsification of public documents, embezzlement of medical funds, and reckless imprudence, resulting in serious physical injuries. Ang sabi ng opisyal. Ang tunog ng pag-lock ng bakal sa mga kamay ni Leandro ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa loob ng mahabang panahon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon, ngunit tinalikuran ko siya. Naglakad ako patungo sa podium at kinuha ang mikropono. Tumingin ako ng diretso sa camera. Ang gamot ay hindi lang tungkol sa agham, ito ay tungkol sa tiwala. Sa gabing ito, ang Santa Esperanza ay namatay, ngunit sa abo nito sisiguraduhin kong sisibol ang isang bagong uri ng pangangalaga, kung saan ang buhay ng ina at ng anak ay hindi kailanman magiging kapalit ng kahit anong ambisyon. Bumaba ako ng entablado ng may mataas na noo. Ang bawat flash ng camera ay hindi na para sa aking kahihiyan, kundi para sa aking muling pagsilang. Nang lumabas ako ng hotel, sinalubong ako ng malamig na hangin ng Manila. Sa di kalayuan, nakita ko si Regina na nakatayo sa tabi ng sasakyan ni Paloma
Hawak ang dokumentong magpapalaya sa aming lahat. Ang operasyon ay matagumpay. Ang mga tumor ay naalis na. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, naramdaman ko ang tunay na paghinga. Ang sikat ng araw sa Manila Bay ngayong umaga ay tila may dalang kakaibang linis. Habang hinihipan ng hangin ang aking puting coat, naramdaman ko ang bigat na nawala sa aking mga balikat. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng korte ay hindi na puno ng kaba kundi ng isang pinalidad na matagal ko nang hinintay. Sa aking mga bisig mahimbing na natutulog si Amihan. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakahawak sa aking damit, tila ba alam niyang wala ng kamay ng kadiliman ang muling kukuha sa kanya. Everything is settled, Dr. Alcaraz. Sabi ni Attorney Paloma habang iniaabot sa akin ang pinal na desisyon ng korte. The custody is yours, at ang Santa Esperanza binili na ito ng isang international foundation. Leandro and Doña Beatriz are liquidated. Wala na silang kahit anong ari-arian na natitira sa kanilang pangalan. Salamat, Paloma, ang sagot ko ng may tipid ng ngiti. Ang pera ay madaling palitan, pero ang tiwalang sinira nila sa industriyang ito, iyon ang hinding-hindi na nila mababawi. Bago ako tuluyang lumisan sa kabanatang ito ng aking buhay, nagpasya akong gawin ang isang huling bagay. Binisita ko si Leandro sa loob ng piitan. Nakaupo siya sa isang malamig na sulok, ang kanyang mamahaling suit ay napalitan na ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng dating kayabangan. Salvacion, honey, please talk to the board. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang ako ng desisyon dahil sa stress. Ang pagsusumamo ni Leandro ang kanyang boses ay nanginginig habang nakakapit sa mga rehas. Isipin mo si Amihan. You don't want her father to die in here, right? Tiningnan ko siya nang walang kahit anong emosyon. Ang aking kaisipan ay nanatiling kasing patag ng isang dagat sa madaling araw. Leandro, ang tanging ama na kilala ni Amihan, ay ang lalaking handang magsakripisyo para sa kanya. At sa gabing iyon sa nursery pinatunayan mong hindi ikaw iyon. Huwag kang humingi ng awa sa akin. Gamitin mo ang oras mo rito para humingi ng tawad sa bawat pasyenteng pinagkaitan nyo ng dugo at hustisya. Naglakad ako palayo habang naririnig ang kanyang mga hiyaw ng desperasyon. Sa kabilang selda nakita ko rin si Celestina. Nakaupo siya sa sahig nakatingin sa kawalan, tila ba nabaliw na sa kahihiyang idinulot ng National Conference. Ang kanyang puting coat ay kinuha na ng PRC kasama ang kanyang dangal at kinabukasan. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ni Regina. Doktora, ang bahay Amihan, handa na po ang lahat. Ang mga unang pasyente natin ay ang mga inang tinanggihan dati sa Santa Esperanza. Mabuti, Regina, sabi ko habang pinagmamasdan ang bago nating klinika. Dito ang bawat pasyente ay ituturing na tao, hindi lamang isang record o bayad. Dito ang boses ng bawat babae ay diringgin. Ang bahay Amihan ay hindi lamang isang gusali. Ito ang aking muling pagsilang. Dito itinuturo ko sa mga bagong doktor na ang tunay na talino ay walang saysay kung walang puso at integridad. Bagamat ang aking katawan ay may mga permanenteng marka ng kanilang kataksilan, ang aking kaluluwa ay naging mas matatag kaysa sa kahit anong bakal. Tumingin ako sa langit. Ang pangalang Salvacion ay hindi na lamang isang pangalan na ibinigay sa akin. Ito na ang aking misyon, ang maghatid ng kaligtasan sa mga kababaihang pilit na pinatatahimik ng lipunan. Amihan, bulong ko sa aking anak habang nararamdaman ang kanyang marahang paghinga sa aking leeg. Ang mundong ginagalawan natin ay maaaring malupit. Pero tandaan mo, hanggat hawak mo ang katotohanan, hinding-hindi ka maliligaw. Ang operasyon ay tapos na. Ang mga sugat ay dahan-dahang naghihilom, nag-iiwan ng mga pilat na nagsisilbing medalya ng aking katarungan. Ako si Dr. Salvacion Alcaraz, at sa bawat pagsilang ng bagong buhay sa aking mga kamay, alam kong nagtagumpay ako. Dahil ang pinakamalakas na gamot sa mundong ito ay hindi matatagpuan sa kahit anong vial, kundi sa tapang ng isang babaeng tumangging maging biktima. Ang boses ng mga nurse at ang tunog ng mga kagamitang yari sa bakal sa loob ng klinika ay nagsimulang punan ng hangin. Isang bagong simula, isang bagong buhay, isang bukas na wala ng anino ng Santa Esperanza.